Hello, magandang araw sa inyong lahat dito, mga collective, mga mahal kong kapatid na star viewers. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? And I do hope everybody are doing well. So, um, our reading for today is ang taong nasaktan mo. Alright, so kamustahin natin itong taong nasaktan mo. And this could be relationship, partnership, friendship, schoolmate, co-worker. Like again guys, collective reading po ito. Kunin nyo na mga kapatid kung saan ka nakakasin. Kung hindi naman po, para po yung sa iba, wag lang po natin lahatin. Alright, so first things first, alamin mo natin kung sino itong taong nasaktan ninyo. Spirit guides, sinong itong taong nasaktan ng ating mga collective? Na-offend, na-dismaya. Okay, sino itong taong ito? We have here, okay, secret. Alright, so, paalala ko lang mga kapatid ha, before kayo continue sa reading na ito, pause nyo muna itong reading na ito and think about the person na nasaktan mo lately or recently or from the past. Walang communication or siguro may tampuhan lang. So, isalarawan nyo po sa inyong isipan about this person, no? Para makuha natin ang kanyang energy at para may clue kayo kung kamusta na siya. Anong nararamdaman ng tao ito sa inyo. Alright? So, this is like a secret. Kasi meron itong blanco eh. For some reason is, nanonood kayo dito, wala kayong, maybe you think na wala kang nasaktang tao, wala kang napurwisyo. Or, you know what I mean. Okay, so, supervisor, meron itong supervisor mo, something about high rank, nadismaya, nasaktan mo, twin flame, whoever dealing with about twin flame, you're dealing about twin flame na nasaktan mo siya, ex-boyfriend. Okay. Kaibigan mong babae. Ano pa? An ex. Mga exes. Malakas dito ang mga exes. Kaya nga, di ba, walang contact dahil mga exes na, mga past. And alamin pa natin. Alright. Spirit guide, angels. Let's get more. Alright, spirit guide, angels. Who else? Sino itong nasaktan? Or may tampo sa ating mga collective? Or let's get more energy about the person na nasaktan ng ating mga collective. Sino itong taong ito? Okay. Again, ex. My God, lumalabas ulit. Ex. Okay, schoolmate. Again, schoolmate, kaibigan mong babae. Friends. Again, malakas dito ang friends. Mga exes. Lola, lolo. Yan, siguro nadismaya ang yung lola or lolo. Father-in-law. Siguro, like again, lola, lolo, father-in-law, family member. Na-offend, nasaktan ninyo. Pamangkin mong lalaki ay nasaktan. Okay. Na-offend. Okay. Ano pa? Alamin natin kung anong nararamdaman ng taong ito sa inyo. Spirit guardians, itong nasaktan, na-offend ng ating mga collective, ano ang nararamdaman niya sa ating mga mahal na kapatid na collective? Current situation, feelings. Okay, you know what? Let's get the situation. Situation muna ninyo. Spirit guardians, kamustang situation ng ating mga collective dito sa taong nasaktan nila? Kamusta ang kanilang sitwasyon? Alright, let's get wands. Okay, 6 of wands. Like again, this could be like an older person, ano? Older person, lola, lolo, father-in-law. Ang taong nasaktan ninyo, na-offend, dismayado. I'm getting like, na-offend, nasaktan dahil, I think you're not cooperating well. Yeah. Parang, something about like lack of, cooperative. Yeah, cooperative. Hindi ka nakikipag-cooperate dito sa taong ito. Or siguro, I don't know, hindi ka something about like hindi mo siya inaalagaan. Or, I don't know, something about sa pag-aalaga. Yeah, that's the energy na kukuha ko dito.
Kaya na-offend, nasaktan, lumo. Yeah. Yeah, siguro pinapagalitan ka palagi ng family member mo, lola, lolo, father-in-law, or napagsasabihan dahil, I don't know, something about na lack of cooperative. Hindi ka nakikipag-cooperative, kooperatiba sa taong ito. Communication. Yeah, pagka inuutusan ka siguro, laging palpak, or siguro, parang absent. Parang wala ka siguro din dito. The bottom here is Eight of Swords, stuck. Yeah. Siguro pag sinasabihan ka na, it could be also sa boundaries, yung iba dito. Yeah. This person wants you to, I don't know, something about boundaries. Lalong-lalo na sa mga father-in-law ninyo, no? Itong, sabihin natin na huwag masyadong pakialamero, or osyosero. Kailangan talaga may boundaries. It could be also na, I don't know, sa bunganga. I'm sorry guys ha. It could be sa bunganga, parang mas okay sa kanya na tumabi ka lang muna. Wag mo siyang kulitin, or wag kang makulit, or tumahimik ka. Siguro lately masyado kang maingay, or something about like magalaw. Parang gusto niya steady ka lang. Yeah. Dito naman, ito yung side na iba dito. I don't know, siguro nakatira kasi sa bahay. Pag nakikita kayo, mas okay sa kanya na dyan ka lang, kasi kung ano yung plano niya, hindi mo naman naigawa, no? Yeah, or naisagawa. I'm hearing like palpak. Yeah, pagka nauutusan ka siguro, palpak. Yeah, yung iba naman dito, siguro vice versa. Pagka siguro may sinasabi ka sa kanya, laging palpak o hindi kayo nagkakaintindihan. Yeah. Okay. Meron kasi dito na mas gusto niya, yung current energy ninyo ha, ng taong ito, mas gusto niya na mag-focus ka na lang sa pamilya, sa mga anak mo. Ikakatuwa pa niya itong mga father-in-law, lola, lolo, na focus ka na lang sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa asawa niya rin siguro. Maybe your father-in-law, I don't know, something about like, ito siguro yung mga bagay na ayaw niya sa inyo or sa iyo, kapatid. No? Lalong-lalo na kung nakikita mo siya sa isang bahay o magkasama ka sa isang bahay, parang hindi ka masyadong cooperative sa kanila. Work things out with them. Parang hindi ka nagkakaintindihan or hindi mo siya naintindihan. Meron kasi dito parang, I don't know, something about you na ayaw mo rin siguro siyang tumulong sa mga ginagawa mo. Parang mas okay sa'yo na lumayo ka na lang. May distance kasi sa inyo eh. Either ikaw itong may distance, kasi marami dito eh. Again guys, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakasunod, kasi marami po akong nakukuha energy dito. Samot-sari po, ano. And iba-iba po yung mga sitwasyon ninyo. So, again, just take what's yours here. If not, then sa iba po yun. Alright, so yung iba dito, you'd rather just to like, I don't know, something about like keep your mouth shut, not to do anything. Kaya siguro ayaw mo makipag-cooperate sa kanya, ayaw mo makipagtrabaho sa kanya. Yeah. Iba naman, this could be related sa, okay, before tayo mag-end sa family members relationship, ano, I think this person rather to see you, I don't know, work things out, cooperate ka pa sa kanila, or maging open ka. Kasi meron sa inyo parang tahimik lang, ano, rather not to do anything with these people. Siguro hindi ka palabati, hindi ka makwento, and maybe this person, I don't know, feeling na-offend siguro siya, or disappointed yung iba dito dahil hindi ka open or hindi ka talaga niya lubos kilala. Mahirap kang basahin kasi close ka eh. Something about na close yung ano mo sa kanya, sarili mo sa kanya. So, hindi siguro kayo malapit sa isa't isa, or like again, tahimik ka, and lalo-lalo kung lulat lolo mo, ano, pamangkin na lalaki,
hindi nila mabasa-basa kung ano yung sa loobin mo. Minsan, pag tahimik ka, hindi nila alam gagawin nila, no? Kung are they in the right situation na makipag-joke sa inyo, to approach you, and they want to help with you. Gusto nila makipag-cooperate sa iyo. Gusto nila na maging close sa iyo. Kaya lang, ikaw naman ay parang tahimik. Siguro hot and cold ka rin sa kanila. So, they don't know when is the right time to approach you para makipag-joke, kausapin ka, or makipaghalubilo sa iyo. Nalulungkot sila kasi like again, may gap ka sa mga taong ito. Yeah, they want you to open up yourself more towards them. Yeah, siguro sa personality mo rin ito, no? Or marami ka lang problema or dinadamdam kaya hindi ka open sa kanila. That could be also. But like again, itong mga taong ito ay um, nagtatampo. Yung iba dito, nagtatampo or like again, parang nagkaroon na lang ng gap dahil hindi ka nakipag-cooperate sa kanila. Ayan. So, meron naman dito, this could be about related din sa inyong supervisor. Yeah. Something about like, yeah, something about sa supervisor mo, okay? Or it could be schoolmate, friends, something about like, I don't know, you are feeling like a victim. Or, yeah, maybe ikaw itong feeling victim, pinagkakaisahan ka siguro ng mga taong ito, dapat nga ikaw ang ma-offend, no? Kaya lang, parang naging baliktad. Yeah, these people think that they are the victim. But our reading is about the people na offend mo. Yeah, siguro nag-revenge ka siguro sa kanila or pinakita mo sa kanila how these people treated you lately and now sila naman itong na-offend, nasaktan, nadismaya. Yeah, kasi meron kasi dito sa inyo na like feeling victim, feeling stuck, pinagkakaisahan. Yeah, the reason could be na pinagkakaisahan ka ng mga taong ito dahil maybe you are doing well. You do better than these people. Siguro, yung iba naman, masakit sa kanila, no? Egoistic. You could be dealing with the egoistic yung iba dito dahil mas magaling ka pa kaysa kanya. This could be related sa mga twin flame, mga exes ninyo na feeling superior. Yeah. Marami siguro nag-admire sa'yo and I don't know, something about like mas taig mo pa naging konsihal, presidente, marami nakakakilala sa iyo, marami nag-admire sa iyo, and kaya siguro itong mga taong ito ay para bang naapakan mo, no? Naapakan mo yung kanilang status, naapakan mo ang kanilang pagiging magaling, pagiging boss, or pagiging anong tawag nito? Anong tawag nito? Yung pagiging lalaki. Yeah, I'm sorry guys, you know what I mean. But anyway, yeah, so that's how they felt. Okay, kaya may distance yung iba. Yeah, people see you very like attractive, boss energy, magaling sa ginagawa, talented, attractive, maraming taong pinapangarap ka. A lot of people know about you. Kaya siguro something about like pinagkakaisahan ka ng mga taong ito. Like again, egoistic, it could be sa exes ninyo. Yeah. Kasi ikaw itong taong ma-confident yung iba dito. Marami nakakilala, marami kang tinutulungan. Yeah. Meron naman sa inyo dito, very specific here. Dahil siguro marami kang natutulungan, maybe hindi mo namalayan na ikaw itong naging bossy. Narcissist. I'm sorry, this is very specific. Hindi ito para sa lahat. This is very specific person here. Lingid siguro sa iyong kaalaman na nagiging narcissist or controlling ka na dahil siguro sa pagiging superior mo, no? Amo, siguro ikaw tong amo, supervisor ka siguro, manager, or siguro mas daig mo pa ang supervisor kung makapag reklamo or kung makapag
something about like, sa mga inuutos, ano? Yeah. Kaya siguro na-offend sila dahil dinaig mo pa siya. Yeah. Kasi meron itong palautos or becoming more, ang tawag nito, like a superior. Yeah. This could be related sa mga exes ninyo. The reason na nagkahiwalay kayo or part of their, I don't know, something na ayaw sa iyo, ano? Yeah, yung pagiging palautos, superior. Okay. Alright, so what else more? Okay. Kaya siguro itong mga taong ito ay dahang-dahang nawawala sa buhay mo or nagsialisan sa buhay mo. No? Dahil nga doon sa mga personality ninyo. Like again guys, we have to be aware na again, wala pong perpekto sa mundong ito. And kaya siguro the reason, this could be the main reason yung iba sa inyo dito dahil nagiging obsessed kayo or nagiging superior kayo, feeling like superior. Yeah. Okay, egoistic, something like that, or palautos, bossy, and you might not thinking about how they feel. Yung iba dito, baka nagtaka ka na lang, bakit kaya iniwan ako ng taong ito, ginost ako, or something about like, pinagtutulungan ka, that could be the reason. So, yeah. Okay, ano pa? How you feel about this person at this moment? Alamin natin kung ano nararamdaman ng tao ito sa inyo ngayon. Spirit guardians, ano naman ang nararamdaman ng tao ito sa ating mga collective? Two of Wands, King of Wands. So this person is thinking about you, admiring you. Like again guys, karamihan sa inyo dito, admirable, yeah, all ones, very active, napakamaganda, guwapo, and inspirable. Maybe you are a healer, psychic, and I don't know, most likely talaga no, ina-admire ka nila. Yeah, active ka and laging gala, nagta-travel, adventurous. Alright, tinitingala ka ng taong ito. Siguro ikaw itong fire sign, malakas dito ang fire sign and earth sign. Okay, and may water sign din tayo kanina eh. Siguro Leo, fire sign, malakas ito yung Leo. Okay. So, how about how you feel about this person right now? Spirit can just okay. So, yan ang nararamdaman ng taong ito sa inyo, watching you, spying your social media, checking on you, o nakikibalita sa ibang tao, kamusta na si collective, anong ganap ni collective, kahit na yung iba dito, walang communication, ano? Yan. Siguro ikaw itong social media influencer, marami kang mga follower, and isa siya sa nagpa-follow sa inyo, ina-admire ka, yan. Nakikibalita na lang tungkol sa inyo. Alright, how our collective sees about this person right now? Okay. How about your feeling about this person? Like again, this could be your exes. Yeah. Ex-friend. Okay. Naguguluhan ka. Siguro lately, balisa ka siguro. Baka hindi ka pa nakapag-move on sa taong ito dahil nasaktan ka. Or again, lalong-lalo na sa mga pinagtutulungan dyan. Yeah, balisa ka siguro dahil until now, you don't know really why these people talking behind your back, sinisiraan ka. Yeah. Okay, pinagkakaisahan ka. Yeah, nadidismaya ka, imbis na andyan na eh, yung mahal na mahal mo siya, pero the more na tinatrato ka ng tao ito, dahang-dahang nawawala yung pagmamahal mo. Okay, yung iba naman sa dito, lalo-lalo na kung twin flame, mga exes ninyo, karamihan, meron talaga dito, very specific here, until now, you might be still longing about this person, and thinking, daydreaming about this person. This could be a father or mother of your child. Okay, no communication here. Nabuntis ka siguro ng taong ito. Maybe you see this person like your future spouse, future person. Okay. I think you're still longing about this person. We have friendship, relationship here, and a family member. Okay? Yeah, willing ka naman na kausapin siya. Like again, there's something inside you na you are still longing about this person. Yeah, waiting, thinking about
why this person ghosted me, why this person left me behind, no? Bakit ka iniwan ng tao ito? Something about like, ang daming what if, ang daming why tungkol sa sitwasyon ninyo. Okay, yeah. Dahil siguro, I don't know, iniwan mo siya, iniwan ka niya, like again, meron tong iniwan mo siya, meron naman dito sa inyo na iniwan ka niya, and until now, still, na-stuck ka dito sa sitwasyon ninyo. Okay, kaya nga napunta ka sa reading na ito para alamin kung anong lagay niya. Meron kasi ditong this person still watching you, nakikibalita, longing about, it's not about like longing, siguro still attractive about you. Yeah. Parehas kayo nag-iisip. Siguro lately, siya ang laman ng iyong isipan, naguguluhan ka, you could be dealing about multiple people. This could be related din sa mga third party. Third party, it could be another person involved or work-related, or this could be like because of LDR, family members. Yeah. Okay, so ano pa? How about overall advice? Okay. Spirit angels. Alamin natin yung feelings niya sa inyo ngayon. Emotions, spirit angels, main emotions ng taong ito sa ating mga collective. Okay, victory, overcoming obstacles, success, ambitions. Siguro napaka-ambisyoso ng taong ito. Ipinagpalit ka siguro ito dahil nag-abroad siya or sa trabaho. This could be related sa trabaho, no? Maybe this person is focusing about their finances, house, their dreams. Yeah. This person's right now is like focus about their duty, work, sa bahay, sa pamilya. Maybe this person's already married. We have the Hierophant. Yeah, the Chariot, victory, overcoming. Siguro ang taong ito ay pinapakita niya na he's doing well or she's doing well. She does better. Kinalimutan ka niya. But know that kahit pinapakita niya na okay na siya sa buhay niya, this person still remembering you. Naalala ka pa rin niya. Minsan sumasagi ka pa rin sa isipan niya. Alright? Okay. Maybe this person, yeah. Like again, this person's focusing about their finances or their whereabouts, no? Ito pinagkakabisihan nila, travel, pamilya nila, kasi meron ditong may pamilya na itong taong ito. Yeah, bahay, sa dreams niya, this person's building more about their dreams to be more victorious. Okay? This person is like transforming. Something about like transforming about this person, no? Changes. Yeah. Okay. Kaya this could be the reason kaya iniwan ka niya dahil or tinalikuran ka niya dahil this person's like facing a lot about like it could be mentally issue, emotionally issue, or marami lang talagang trabaho, no? Na-stress siya. That could be the reason kaya bigla kang tinalikuran ng taong ito or parang nadagdagan mo na lang, no? Nadagdag yung trabaho dahil sa'yo. That could be the reason. And nahirapan siya sa sitwasyon niya. Kaya, kaya siguro, kasi meron dito na sa atin, tayong mga tao, we don't know much the people around us, kung ano talaga yung nasa loobin nila, yung mga dinidibdib nila, no? Yung mga sitwasyon nila. Kasi minsan, panay joke natin, panay nagiging sumusobra na tayo, but then, behind the scene, marami na palang pakiramdam ang taong ito. It could be physically, no, may problema na siya sa katawan, may mga sakit na, dinidibdib niya lang, tapos eto naman tayo, mga kapatid, dada ng dada, nagrereklamo, panay utos dito, naging, parang mas nadagdagan mo pa ang kanyang problema, yung mga issues. And that's why these people choose to like set boundaries, keeping themselves away from you, or I don't know, nakipag-break up, ghosting. Yeah. Okay. Because this person is going through a lot or went through a lot ng mga challenges, burdens, chaos. Okay. So, that's the reason, yung iba dito. And until now, this person still into a transition, pagbabago, focusing about building courage, focusing about their studies, family, sa kanang career, most likely sa career sa future nila.
Like again guys, even if na-offend ang taong ito, mga exes ninyo, may mga twin flame dito, yes, okay, like sabihin natin family members, these people still thinking about you, hindi kanila kinalimutan o nakakalimutan. Okay, alamin natin why these people never forget you. Our spirit angels, why these people choose not to forget our collective, why? Bakit mas pinili ng mga tao ito na hindi kalimutan ng ating collective? Okay. Dahil nga siguro, ikaw itong iniwan mo siya, ikaw itong lumayo, or yung iba naman dito, I think they're trying to understand you sometime. Yeah. Kasi seryoso ka eh. Sabihin natin sa pag-aaral, sa trabaho, kaya lang siguro naging bossy ka, superior ka, marami kang alam, marami kang options. Yeah. Ikaw yung taong napakaseryoso sa ginagawa. And that's why these people, one of the reason ay ayaw kanilang i-let go, kalimutan, dahil napaka-active mo, matalino ka, and they know that you are doing your best. Ginagawa mo naman ito para sa whatever it is, no, sitwasyon, relationship, or sa trabaho. Yeah. Okay. Kasi ikaw yung tao na pagka may inuutusan na, no, or mga plano, kailangan ganito, ganyan, on time. Walang mahuhuli, walang magpapahuli. Ikaw yung taong nag-stick sa plano. And that could be the reason na nagkaroon ng sakitan, na-offend, nabulyawan. Yeah. But then again, guys, these people will never let you go. These people sees you like admirable. Marami nag-admire sa iyo and they're one of people na nag-admire sa inyo. Okay? Kaya nga, mas dinodoble nila ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pagtatrabaho. Yeah, because, or mas naging active pa sila, aktibo, no? O nagtatrabaho ng doble-doble para lang, I don't know, mapantayan ka. Yeah. Like again, this could be related sa friendship, ano? Para mapantayan ka, or I think this sees you like admirable. Like again, ika nga, kaya nga nagpursigi sila. Yeah. Okay, so yes or no na tayo bago mag-end yung reading na ito. I do hope nag-enjoy kayo sa reading na ito mga kapatid. And again, know that walang perfecto sa mundong ito. If ever na mag-reach out ang taong ito, kasi meron tayo dito na baka biglang magbabalik ang taong ito, itong taong nasaktan mo, na-offend mo, or lately wala kayong pag-uusap, excess, maybe this person is waiting for you na makipag-collaborate sa kanya, no? Work things out, magkaroon ng kapatawaran, and willing naman ang taong ito, as long as willing ka rin, ano, na harapin siya, magkaroon ng kapatawaran sa inyong dalawa, and baguhin yung personality mo rin na pagiging superior. Okay? Siguro, hindi ka nasabihan ng taong ito, yung iba dito, hindi siya naging open sa inyo. Like again, siya naman ito nag-a-adjust para sa iyo. Alright, so again guys, kailangan may mga realization din tayo, no? Na ay, mali na pala tayo. Sumusobra na pala yung mga sinasabi natin sa kanya o sa mga tao sa paligid natin. Yeah, this person is willing to have this apology. Siguro magbabalik siya para mag-apology. When this person gain their confident, magbabalik siya. Like again, this person is watching you, thinking about you, not ready to let go of you. Lalong-lalo na ko ito ay twin flame. Mga excess. Okay, maybe hoping to see you again one day at magkaroon ng kapatawaran at maging okay kayo. Kahit na hindi mabuo ang dating nakaraan, but at least, no, magkaroon ng peace of mind. Alright, so, okay, so yes or no na tayo bago mag-end. Pause the video and then think about any questions. Yes or no will be the answer. Alright, Spirit Guardian, just ready mga kapatid? Yes or no sa ating mga collective? Yes or no sa ating mga collective? Okay, maybe. Maybe, okay, deceit, lies, trickery, cheating, thief, underhanded, scheming, dangerous, risky behavior, enemy, masquerading of friend, spying, lack. Like again, maybe this person spying on you. Lack of conscience, strategy, resourceful. Like again, this person is very resourceful, ano? Lahat
chine-check niya yung mga nakakilala sa inyo, and spying on you. Yeah, whoever knows about you, this person checking, no? Kinakausap, kamusta na si Collective, anong ganap niya. Alright, so like again guys, maybe yes, maybe no. Alright, so again guys, make sure, I don't know, something about like, okay, parang may kulang dito. Advice, spirit guardian para sa taong ito, sa ating mga collective. One more advice. Like again guys, meron tayong maybe ha. What is this 7 of, okay, I don't know, wants to move on. Okay, 8 of Wands. Like again guys, surprise. Baka ma-surprise ka na lang ng taong ito ay magbabalik para magkaayos kayo, para parehas kayo makapag-move on. Yeah, let go, let God, and have a peace, no? Peaceful life, yeah. Okay. Alright, anyway, so hanggang dito na mga kapatid, I do hope na makarasunit kayo sa reading na ito and nag-enjoy kayo sa reading na ito. Yes, move on, let go, let God, and it's for the best for both parties. Alright, so I love you guys and I'll see you guys